Yo! What's up guys? Welcome back sa channel. Kung bago ka dito, hello, welcome. Kung matagal ka na, salamat at hindi ka pa sumusuko sa Pilipinas. Bago ang lahat, comment muna kayo ha. Saan kayo nanonood ngayon? Cellphone habang nakahiga. Laptop habang kunwari nagtatrabaho. O TV sa sala na may biglang papasok na kamag-anak na magsasabing, "Uy, may palabas pala to." Habang nagko-comment kayo, disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay para sa discussion, awareness at konting tawanan lang. Walang paninira. Walang kampihan. Walang chismis. Ang mga artistang babanggitin dito ay public figures at gagamitin lang bilang halimbawa ng mga usaping lumabas sa public discussion. Kung may matrigger man, hinga muna tayo. Libre lang ang paghinga. Kung ready ka na, comment mo, ready. Kung hindi pa, okay lang, nandito lang ako. Sige, simulan na natin. Una sa lahat ang inflation ngayong 2025. Guys, real talk muna tayo. Ramdam nyo ba na parang lahat ngayon mahal? Raise your hand sa isip nyo kung nag-grocery kayo tapos pagdating sa cashier, napatingin kayo ulit sa resibo na parang, "Ate, sigurado ka ba dito?" Dati ang 1,000 piso parang mayabang ka na. Ngayon ang 1,000 piso parang teaser trailer lang ng problema. Comment nga kayo ngayon, ano ang pinaka-nagulat kayong presyo recently? Bigas? Sibuyas? Kape? Pamasahe? O yung tanong na, bakit lahat? Tapos may maririnig ka pang, mag-budget ka kasi. Guys, kahit gaano ka kagaling mag-budget, kung kulang ang pumapasok, kulang talaga. Hindi ka tamad. Hindi ka pabaya. Mahal lang talaga mabuhay. At kung minsan napapaisip ka, ganito na lang ba habang buhay? Normal yan. Hindi ka nag-iisa. Kung nakarelate ka, comment mo, ramdam. Pangalawa ang mga government projects lalo na ang flood control. Tanong ko sa inyo, sagot nyo honestly sa comments. May project ba sa lugar nyo na parang hindi nyo talaga ramdam? Hindi ito rant ha. Ito ay tanong ng mamamayan. May kalsada. May flood control. May tarpaulin na mas mahal pa yata kaysa sa mismong proyekto. Pero pag umulan, baha pa rin. Pagdaan mo, lubak pa rin. Public money yan. Pera ng bayan yan. Comment nyo kung alin ang pinaka-relate sa inyo. A. May improvement. B. Medyo lang. C. Wala talaga. D. Ayoko na mag-expect para hindi masaktan. Kung di ka, welcome sa adulting. Okay, punta naman tayo sa pangatlo ang showbiz pero chill lang. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi ito tungkol sa hiwalayan. Ito ay tungkol sa pressure ng public relationships. Imagine mo, may problema kayo. Gusto nyo lang sana mag-usap ng tahimik. Pero may hashtag na. Tanong ko sa inyo, kahit hindi kayo artista, na-pressure na ba kayo sa relasyon dahil sa social media? Yung tipong, bakit sila ang sweet? Bakit kayo wala pang ganito? Kung oo ang sagot mo, normal ka. Hindi ka nag-iisa. At kung artista ka pa, multiplied ang pressure. Kaya reminder lang, hindi lahat ng mukhang perfect online, perfect din offline. Okay. Kumusta ka today? Hindi kahapon. Hindi last week. Today. Comment mo lang kahit isa. Okay lang, pagod pero lumalaban, o hindi okay, pero buhay pa. Kung pagod ka, normal yan. Pagod sa trabaho. Pagod sa traffic. Pagod sa tanong na, kailan ka mag-aasawa? Si Nadine Lustre ay madalas banggitin dahil open siya sa boundaries at self-care. Pero hindi lang artista ang may karapatang mapagod. Kung pagod ka ngayon, comment mo lang, hinga. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, grabe, solid ka. Ibig sabihin, hindi ka lang nanonood, nakikisama ka sa usapan. Kung kakapasok mo lang ngayon, don't worry. Para kang latte sa inuman pero may pulutan pa. Sige, tuloy na natin. Pang-apat ay tungkol sa HIV awareness. Okay, seryoso muna tayo pero chill pa rin. Tanong ko sa inyo ha, sagot nyo sa comments honestly. Mas awkward ba pag-usapan ng HIV kaysa magkasakit? Kasi aminin natin, sa Pilipinas mas madali pang pag-usapan ng chismis kaysa sa health topics. Maraming tao ang takot magtanong. Takot magpa-test. Takot mapag-usapan. Parang ganito ang mindset ng iba. Wag na lang, baka may isipin. Pero real talk, mas delikado ang hindi alam kaysa sa nagtatanong. Hindi ito tungkol sa pagiging malinis o marumi. Hindi rin ito tungkol sa pagiging mabuti o masama.
Ito ay tungkol sa kalusugan. Kung alam mo, may proteksyon ka. Kung hindi mo alam, doon ka talo. Comment nga kayo kung agree kayo dito, mas okay ang may alam kaysa nag-assume. At kung may natutunan ka dito, kahit konti lang, comment mo, alam kay o nay. Panglima, cancel culture. Alam nyo to. Isang post, isang video, isang screenshot. Boom! Cancelled. Si Aura Briguela ay naging bahagi ng mas malaking usapan tungkol sa accountability at second chances. Hindi ito tungkol sa kampihan. Ito ay tanong tungkol sa balanse. Tanong ko sa inyo ha, sagot nyo honestly. Naniniwala ba kayo sa second chances? Yes o no? Kasi ganito yan. May consequence dapat kapag nagkamali tama yan. Pero kung wala ng chance magbago ang tao, anong mangyayari? Lahat tayo matatakot magsalita. Matatakot magkamali. Matatakot maging tao. Kung nagkamali ka na dati at natuto ka, comment mo lang, natuto. Kung wala ka pang malaking pagkakamali, congrats, sana all perfect. Pang-anim ay ang education crisis. Balik tayo sa school days. Comment nga kayo, anong subject ang pinakahirap kayo dati? Math? English? Science? O yung subject na life mismo? May education crisis tayo na hindi palaging viral, pero sobrang bigat ng epekto. May mga batang hirap bumasa. Hirap umintindi. Hirap humabol. Hindi dahil bobo sila. Hindi dahil tamad sila. Kundi dahil kulang ang suporta. May epekto ang pandemya. May epekto ang kakulangan ng classrooms. May epekto ang sobrang daming estudyante sa isang teacher. At minsan, ang expectation pa rin ay, dapat alam mo na yan. Kung may teacher kang gusto mong pasalamatan, comment mo lang pangalan niya ngayon. Walang joke to deserve nila yan. Education is slow, pero kapag pinabayaan mo, pang matagalan ng epekto. May OFW ba sa pamilya mo? Comment mo lang, meron. Kung ikaw mismo ay OFW at nanonood nito, gusto kong sabihin sa'yo salamat. Hindi biro ang buhay sa abroad. May sahod, oo. May opportunity, oo. Pero may kapalit. Oras sa pamilya. Birthday na video call lang. Pasko na naka-phone. Hindi lahat ng nasa abroad masaya. Marami ang pagod, lonely at homesick. Kung saludo ka sa OFWs, drop ka nang sa comments. Libre lang yan pero malaking respeto. Pang-pito ay ang influencers or opinion culture. Usapang internet naman tayo. Influencers ngayon hindi lang entertainment, may impluwensya na. Si Rendon Labador ay madalas nagte-trending dahil sa strong opinions. Tanong ko sa inyo ha, lahat ba ng viral dapat pakinggan? Yes o no? May freedom of speech tayo Pero may responsibilidad din kapag malaki ang platform. Hindi lahat ng maingay ay tama. At hindi lahat ng tahimik ay walang alam. Comment nga kayo, sino ang influencer na pinapakinggan nyo dahil may sense? No hate, respeto lang. Last topic na tayo pero grabe, to. AI. Artificial Intelligence. Si Lea Salonga ay nagpahayag ng concern tungkol sa AI voice cloning. At valid yan, lalo na para sa creatives. Tanong ko sa inyo, natakot na ba kayo na baka balang araw palitan ng AI ang trabaho nyo? Comment mo lang, AI helps, AI scary o both. AI is powerful. Helpful siya, pero kung walang ethics, delikado rin. Technology should help people, not erase them. Grabe, 8 topics ang hinimay natin today. Mula sa bulsa hanggang sa teknolohiya. Sana sa dulo ng video na ito, hindi lang impormasyon ang nakuha nyo, kundi pati na rin ang realization na, kahit gaano kahirap ang mundo, basta magkakasama tayo at nag-uusap, may pag-asa. Salamat sa panonood, salamat sa pag-comment at salamat sa pagiging bahagi ng channel na ito. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng usapan, i-hit nyo na yung subscribe button at ang bell icon para updated kayo palagi. Ito ang Squawk TV, nagsasabing, mag-isip, magtanong at higit sa lahat maging tao. Kita-kits sa susunod. Peace out.